Welcome back mga bay sa ating channel Boyax Visitech. Nagbabalik na naman. So bali meron na naman tayong ayusin na indoor board ng aircon. So pamilyar na kayo sa mga master natin kung anong brand ng indoor na to. So hindi na natin hindi na natin sabihin kung ano. Basta ito yung board niya. Yan. So sa mga master natin dyan, alam na nila kung anong klaseng board to, kung anong brand. So bali, ang problema nito mga bay ay wala siyang power. Wala siyang power na. So, history nito ay pinalinisan ng may-ari kasi may problema yung unit niya. Sabi niya hindi malamig. Kaya nilinis. Tapos nilinisan ay yun, umandar naman siya. So, after 1 week, nagloko. Biglang tumirik. So, pero dati pa daw meron na talagang problema dito sa unit na to, no? So, dati. Kaya, so yun, hindi nila, akala nila linis lang ng konti, maayos na. So, nung dati, nagka-problema to. Pero, nung sabi nila na after malinis, yun nga, no? Lumalamig naman daw, gumagana naman daw. So, yun, wala nang ginawa kasi yun nga, umandar na. So, sabi nila na yun lang daw yung problema. Linis lang, tapos after malinis, ayos na. So, sa katagalan, yun yung palaging ginagawa. After malinis, balik na naman sa kanyang operation. Hindi na siya nag-power. So, yan. So, ito troubleshoot natin. Siyempre, basic na troubleshooting. Tingnan natin yung pinaka galing sa input supply niya papunta na sa output supply niya, no? So, dito sa primary, yung pinaka-in niya. Tapos, yung secondary, yung pinaka-out niya dito para sa system at sa relay. Okay, so set up natin yung mga gamit natin mga bay para ma-check natin na maayos. So, okay, ayan. Isaksak natin, no? So, isasaksak ko ha, mga bay. Natin kung mayroong power. So, wala, no? So, sukatan natin ng voltahe. Ito. So, naka-range tayo sa 220, 250. So, isang kamay lang gamitin natin. Wala tayong tagahawak. Sana hindi mag-short. Ayan. So, tingnan natin dito. Ayan, meron naman. Tapos dito, sa fuse, pinaka-fuse niya. Okay. Dito. So, ayan, meron. Pero pagkarating sa kabila, wala na. Yan ang fuse. So, yan ang fuse. Meron. Pag dito na sa kabila, pag tumawid na siya, yan. So, wala na. So, dito lang. Meron, ayan. Yan. Pag sa kabila na, wala na. Yan. So, maaaring busted yung fuse talaga dyan. Yan. So, magsusaka tayo, no? Tanggalin muna natin. Tayo natin kung shorted ba yung circuito nito, no? So, sukatin natin yung kanyang filter capacitor mga bay. So, range natin sa times 1. Hirap talaga.
So ayan, dito tayo. So tingnan natin kung short ba yun yung kapasitor o hindi. Okay. So wala naman. Baliktarin natin. So hindi siya short yan, o. So kasi kapag binaliktad natin, pumapalo siya, pero pag binabaliktad na natin siya, wala naman, yan, o. So malamang buo yung ating gano'n. Try natin dito kung short pa. So hindi naman short yung kanyang diode easy line. So ayan, hindi short yung, pero tataka ko kasi parang ano siya mga bay, yung kapasitor. Uy. Teka lang, ha. Tingnan natin to. So palitan muna natin yung fuse. Tanggalin muna natin yung fuse mga bay, para check ano natin, oh. Wala naman siyang short. Try muna natin tanggalin yung fuse. Tanggalin natin yung fuse. Yan. Aray, ang init. Kaya lang putol na, ano. So check natin. Yun. Oh. Okay. Ito lang. Ito. Yun, pumasok na yung isa. So try natin isaksak dito. Sasaksak natin 1, 2, 3. Okay, power on. So ayun, wala pa rin mga bay. So wala pa rin. Balik natin itong ating stand, wonder stand. So tinanggal muna natin. Tignan natin yung fuse, baka sumabog na naman, pero hindi to sasabog kasi naka ano to, naka test valve yan. So next, and so DC tayo. Try natin sukatan yung ating filter capacitor, kasi meron akong na ano dyan na i-smell. Ito na nga to. Yan. Ako wala. Baliktad. Oops.
Uy, lang ha. Set natin sa 220. Naka 1,000 kasi yan. 220. So, dapat nasa mga ano yan. Tingnan natin kung saan. 250. Sasagad na kasi yan eh. Uy. Uy, uy, uy. Nako po. Pababa ng pababa. Ayan oh, 50 volts, mababa lang. So, parang naaamoy ko na talaga yung ano dito pinakasalarin dito So, ang gagawin natin, check natin yung capacitor na yan. Kasi mababa lang yung kanyang supply. So, gamitin natin yung pinakamalakas nating tester. Ang capacitor tester natin mga bay. Ayan. So, ayan. Ito yung palagi nating ginagamit na tester sa mga capacitor. So, ayan. Check natin kung gumagana. Para ko po. Okay, okay na bay. Okay na mga bay. Ayan. So, adjust natin. Adjust. Op. Adjust natin. Op. Okay. Okay na yan. So, check natin dito. Capacitor. Ito tayo dito. Okay. So, capacitor. Uy! May dumaan na truck. Uy! Tingnan nyo yung probe. Tingnan nyo dyan kung gaano ka hina. Yun o. Kunting ano lang. Kunting kembot lang. Ayun. Yun o. Kunting kembot lang. So, ibig sabihin yan si Ryan mga bay. So, subok na to. Talaga palaging gamit natin sa mga ganyang klaseng capacitor mga bay. Hindi na kailangan hugutin. Ano? So, kuha tayo ng bagong luma. So, dito. Tanggalin natin to. Yung value naman niya ay yung value niya. 10 UA 450 volts. So, dito. Ayan. So, 22 microfarad by 450. So, ayan. So, tanggalin ko na muna to mga bahay, no? Siya nga pala, bago natin tanggalin, sukatan muna natin. Sukatan muna natin siya. Dito siya. Ayan. Dito siya. Sukatan natin, ha? Ayan. Okay. Ito. Ayun. Ayan o. Hindi pala kita. Uy. Ayun. Okay. Nasa green siya. Yan yung 10. Natin 10 to 99 UF. So sa green siya. So okay. So yung isa, yung sira ating capacitor. Yan. Ayun ang gumalaw. So ayan, wala nang galaw. Maliit lang yung galaw niya, konti lang, Okay.
So tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin. Yan. Tatanggalin kita. Ikaw lang pala. Sana ikaw lang. No? Yan o. So kung mapapansin nyo mga bay, parang walang sira. Yan o. Napakalinis ng kanyang kutis. Ayan o. So hindi naman siya bumubukol. So kung ano talaga, hindi mo talaga siya malalaman na sira, no? So ganun kalaki yung gamit ng ESR meter natin mga bay. Ayan. So kung ikukumpara natin to sa isa, tanggalin natin yung isa. Tanggalin ko lang, hindi ko na bibidyoan. So malaking pasasalamat ko dito sa ginawa nating ESR meter, no? Kasi napakalaking gamit. So kumpara natin to, tingnan nyo. Ayan. So puro talaga sila ano, ito medyo mataas to. Ito, so yung diameter nila pareha lang. Ayan. So kung papansinin natin, itong isira, makinis. Ayan. So makinis, ang kinis niya. Ang kinis niya. Ano, ulitin natin. Ulit ulitin natin para ano talaga klaro, no? Yan. So adjust. So mahina talaga yung contact ng ating ano. So adjust na natin konti. Yan. So ito yung makinis pero yung laman patay na. So ayan o. So wala na talaga. No, kumimbot konti na lang yung kumimbot nya dito. Ano ba yan? Hirap talaga pag walang stand na ginagamit. So ito, tingnan nyo. Wow. Uy. Wow. Diba? Wow. See? So lagay natin to. Yan. So ganyan kagamit yung ESR meter mga bay. So ayan. So baka magbibigay tayo dito, no? Pag mabot na tayo ng 1,000 challenge. Pag umabot tayo ng 1,000 subscriber, ito mamimigay tayo dito. Meron pang ano, meron pa ako dito, no? Ayan. So sa mga gusto, mag-subscribe na kayo. Pag dumating tayo ng 1,000, 1,000 tuwa, matutuwa talaga tayo. Mamimigay tayo niyan. Yan. So tutulungan ko kayo at tutulungan nyo rin ako. Give and take lang tayo dito mga bay, kasi mas maganda na yun. Nakakatulong tayo sa kapwa natin. So ayan, nalagay na natin. Tama na. Tama na.
Yan. Okay. Para fit na fit siya sa ating, so sukatan natin. Ayan. Sukatan natin muli. Mga bay. Mana sila? Opa. Asa kayo kapitan? Kikan ko sa syudad. Okay, pwede na ka magpadaplin. Stand ko. Ayan. So, linawan natin. Okay. Ayan. So, gumalaw pa. Uy. 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 Adjust na naman. Pasensya na mga bay. Medyo matagal na kasi sa atin to ginagamit. Kaya parang bugbog na. Sarado yan. Oh, see? Oh, see? Meron na. Ngayon, try na natin i-testing. No? Try natin i-testing. Testing natin, testing. Kung meron ba siyang 300 volts or mga 200 volts DC. Set natin sa pinaka natin. So ilagay pa rin natin sa lead bulb, test bulb natin, ano. Sana yung saksakan natin. Ayan, saksak na natin. Tingnan natin, baka may mga dito, baka ma-set up pa tayo, no. So wala naman. Yan. Dito. Saksak natin to. Sana ay hindi mag-apoy. Ayun, may naririnig ako mga bay. Mayroon narinig ako parang pumutok. Pero tika lang. Ano na rin? Try nating sukatan muna, no. Ayun, wala pa rin. Wala. May ano mga bay. Ayaw pa rin niya. Teka lang. Wala talaga. So ibig sabihin mayroon pang problema. Wala, ayaw. Teka lang. Tama ba yung pagkakabit-kabit natin? Ay nako, wala pa rin. Tingnan natin yung fuse. Baka sumabog na namang fuse. May narinig ako nag-click. Tak. What? Ayan. So, fuse. Oo, yan. Meron naman. Yan, meron naman. Pero bakit ayaw pa rin? Siguro ito na yung mga bay. Ito na yung pinakamalaking problema natin dito. So, i-check ko na lang muna tong ano, share ko na lang sa inyo maya. Kasi palubat na tayo, wala na tayong baterya ng cellphone. Okay, charge ko muna to. Okay mga bay, so pasensya na at gabi ginambi na, no. So sa mga oras na yan ay dinala ko na lang talaga sa bahay yung board na to kasi kailangan na pagka kinabukasan, no, kasi wala silang magamit yung customer natin. So medyo na busy rin ako mga sa kalagitnaan ng pag-repair ko dito kasi ano siya, mayroong ibang schedule na nakalinyada, no, sa araw na yun. Tapos yun naiwan ko. So kung napapansin nyo, may 4 wires dyan. Ayan. Bali ang naging problema na talaga mga bay ay nung naitama ko na yung paa ng relay.
para sa supply niya. Mayroon na siyang nasusukat na voltahe doon sa pinaka main filter capacitor, kaya lang ayaw pa rin mag-on. So yung ginawa ko, chinik ko na yung regulator dito sa secondary niya, no? I mean tinanggal ko at sinubukan kong lagyan ng 4 wires. So wala pa rin. So nung tinanggal ko tong chopper transformer niya, so dito na nagkaalaman ng lahat. So yung pinaka drain ng ating IC, kung saan nakakabit yung IC natin, sa drain niya at saka sa paa ng transformer na to, putol pala yung pinaka winding. So ito yung pinaka out niya na part. Yan yung pinaka out niya. Kung napapansin natin, mayroong dalawang wire na transparent. So yan na yung pinaka output niya. So sukatan natin yung pinaka output niya. Good naman yan mga bay. Meron naman yung masusukat. Ayan o. So malamang talagang ito yung pinaka problema niya. Yung pinaka chopper transformer. So dito amada natin. So dito natin malalaman kung saan dito yung open. So yung sa pinaka 300 at saka yung sa pinaka drain niya, isang paa sa drain saka yung isang paa sa pinaka 300 volts. At ayan. So tama, no? So ganito yung posisyon niya. Ito yung sa drain. Ika lang, hindi klaro. So drain at saka sa 300 yung 300 volts yung sinusukat ko. So wala yan, no? Ayan. So wala. Kasi yung dalawang paa na kasama dyan, meron, ayan o. Meron. So yung sa drain natin, wala. So sira talaga yung chopper na to, no? Ayan. So yung gagawin ko dito ay wala kasi tayong pamalit na katulad nyan. Meron akong nahanap ito. Ayan. So single out lang din. Single output lang din yung ito yung pinaka primary niya. So, meron naman talaga tayong masusukat dyan. Ayan. Meron siyang nasusukat, kaya lang kulang yung paa para katulad nung sa original, ano. So hindi siya katulad ng original kasi yung dalawang paa na may contact sa original, dalawang paa ng primary, doon nakakabit yung pinaka feedback natin, no, na optocoupler. So yun. So kaya ang gagawin natin ngayon dito ay ginawa ko dito, minodify ko siya, no. Minodify ko siya, tinanggal ko yung kailangan mga tanggalin pyesa sa primary niya. At hindi ko na binalik yung pinaka regulator niya, no. So sinundan ko lang naman yung pinaka basic ng 4 wires. So yan na siya, oh. So ganito na siya. Dito lang muna natin siya ilagay sa ilalim mga bay kasi i-test pa natin to, no. Ilipat na lang natin mamaya.
Tapos naglagay ko ng capacitor. Yung ibang diode hindi ko inalis na lang, no, hinang ko na lang. Ayan. Sa pag-test ko nito na gumana siya pero bigla na namang nag-shutdown. So medyo masakit talaga sa ulo siya mga bay. Okay naman yung mga connection niya, hindi naman siya shorted, wala. Ito yung sinundan ko lang naman, oh. So ginawa ko tong circuit na to, ginanito yung circuit. So single out lang naman. Yan. May diode, may capacitor, resistor para sa kanyang pinaka leader na ating main filter capacitor. Kaya lang nangyari, ayan, nasunog yung pinaka resistor leader. Yan yung ginamit ko na pang blade niya. Kaya lang siguro dahil maliit at hindi kinaya kasi ibang serkito ng ginawa natin, so sunog siya. So base naman dun sa nilakihan ko, no, ng sa mga 3 watts ata yung nilagay ko dyan. Actually matagal na to na video mga bay, ngayon ko lang na i-upload kasi medyo busy talaga at daming ginagawa. May pa kami, may kailangan gawin sa bahay. So ayun, tanggalin ko na lang to muna mga bay, tapos papalitan ko ng medyo malaki-laki na value, ayan. So sunog. Ayan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga bay, no, so please lang naman paki-subscribe. Ito na yung ipapalit natin, 100k. Grabe ang taas. Ito kinuha ko to na bali kinuha ko dun sa isang board na ito rin kasi yung pinaka bleeder niya, yan, taas. Pero susubukan ko lang muna mga bay, tingnan natin kung ano yung magiging resulta, 100k ang taas. Dapat mababa lang sana para mas mabilis yung pero wala naman talaga ako ditong ibang resistor kaya sinubukan ko itong ikabit mga bay, no. Ayan. So disclaimer lang sa mga master natin dyan, hindi tayo expert o ano man sa ganitong gawain. Sinusubukan na natin yung nakakaya natin at siyempre dahil sa hindi pa tayo sanay, so kailangan pa nating matuto, no? So try and try, katulad nito, tingnan natin. So actually nag-success naman yan, mabilis naman siyang nag-discharge yung capacitor niya, yung ito yung ginamit na to. Actually hindi ko gamay talaga yung mga ganitong pa-bleeder mga bay, no, kasi baguhan lang din tayo. So sa mga master natin dyan, papaalala ko lang na yung pinaka bleeder niya ay nasa mga 100k. So comment down na lang kayo mga bay kung tama ba yung nasa isip ko, no, o yung sinasabi ko dito, na kasi hindi ko pa talaga gamay yung mga serkito na ganito. So sinusundan ko lang naman din yung mga niya, circuit. So malamang sa malamang bleeder talaga yan. So ayan, so pasensya na mga bay at
kaputol-putol yung ano natin kasi busy talaga. Yan. So sa mga master, mga bay natin, mga members, kagrupo sa electronics group natin, no. Happy New Year sa inyong lahat. So sana ay mapalad tayo sa taong ito, 2024. So ayan, nakabit na mga bay. Sinusukat ko lang dyan yung mga ano, baka merong short. So far wala naman yung short. So sa mga oras na to, medyo gabi na. Medyo masakit na yung ulo natin, kaya test na tayo. So ngayon mga bay, ito na siya, isasaksak na natin, no? Ite-test na natin. Tingnan natin yung ating ginawa. So simple, basic na basic lang. Ayan, may power na siya. So sinundan ko lang yung pinaka-circuit ito. So chinik ko yan kung umiinit pa yung resistor. So okay naman, hindi naman siya umiinit, kaya tuloy natin yung pagtitest nito mga bay. So sa mga baguhan katulad ko, so yun lang, no. Sundan nyo lang yung diagram, makukuha nyo na talaga. Ayan, so meron na siyang power mga bay. So yun lang, no. Pinalitan lang ng capacitor kasi yung capacitor weak na, no. So maganda lang tingnan pero wala na. Tapos yung chopper transformer niya, pinalitan na rin natin at minodify natin yung kanyang pinaka-circuit base doon sa ginagamit natin na chopper transformer. Galing naman sa circuit nitong 4 wires. So ayan, sukatan natin ng mga voltahe kung normal ba yung mga voltahe niya. So yung sa fan motor niya dito, easy. Dapat dito makakasukat na tayo ng 200. Ayan, tingnan natin. AC yan. Kasi yung fan motor natin dyan na AC. Ayan. So nagsiswitch na yung fan motor niya. So E3 siya kasi wala yung fan motor niya. Tapos yung iba, ayan, meron siyang 13 or 12 volts. So medyo naputol yung display, ano. So yung isa, yung 5, tingnan natin yung 5. Ayan, 4.9 or 5. So okay, buhay na yung board natin. So pwede nang i-test doon sa unit mga bay, no. Ayan, meron siyang 13 or 12 at saka 5. So ayan, so ganun lang, no. Ayan. Okay, so pwede na bukas, no. Bukas na lang ano natin, salpak. So ayun, okay mga bay.